Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sambit ni Master Jing mayroon pang lalabas, at ang isang ito raw ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa mga nauna, at parang mababaliw na si Master Jing nang makitang ito ay ang Thunder Immortal na si Li Xing. Ito raw ay ang Vice Sect Master ng Heavenly Thunder Sect, at pangalawa sa pinakamakapangyarihang individual ng Heavenly Thunder Sect. Brother Li Xing sambit ni Chang He, ginamit daw nila ang space artifact ng Heavenly Thunder Sect upang makarating dito, kaya pakiusap ito raw ang mag-take ng lead. Patuloy sa pag-e-emit ng lightning energy si Li Xing tumingin kay Chen Yezo nagsabing since narito ang junior goddess ng Snow God Palace, then pakiusap ipaliwanag daw nito kung bakit patay na ang lahat maliban dito. Senior Thunder Immortal tugon naman ni Chen Yezo at ikinwento ang buong detalye. So sambit ni Li Xing so ang ibig nitong sabihin ang pumatay kay Zuan Luo at Tian Mingzi ay nagngangalang Chen Beixuan at ito ay kasalukuyang nasa loob ng Deity Burial Valley, o tugon naman ni Chen Yezo. Kung ganun saad ni Li Xing sa kanyang mga kasamahan tumungo sila sa loob ng Deity Burial Valley upang hulihin ang Chen Beixuan na ito, at dalhin sa Kunshu Realm para sa interrogation. Sinabi ni Chang He na malamang iyon ay isang outstanding person upang magawa nitong maging isang Earth-level deity sa human realm na ito. Ganun pa man dapat hindi nito inoffend ang Kunshu Realm at makikita ang pagngisi ng tatlo tanda ng pagsang-ayon sa sinabi ni Chang He. Martial Ant, Senior Chang He babala ni Chen Yezo si Chen Beixuan daw ay lubhang makapangyarihan na gawa nitong matalo ang ngunit agad na dumugtong si Goddess Leng na ang isang Earth-level deity sa human realm ay hindi may kukumpara sa mga Earth-level deity ng Kunshu. Chen Yezo maaari na raw nitong espare ang kanyang mga kataga, at sumang-ayon na lang si Chen Yezo. Nang biglang napansin ni Elder Kijo ang tatlo mukhang nakabalik na pala si Zhang Ran at Xiao Wu, nagtanong si Elder Kijo kung sino ang mga ito. Si Senior Spautol na bati naman ni Master Jing agad na lumuhad nagpakilala siya raw ay si Yan Jing Chao mula sa Blackwater Sect. Ano sambit ni Li Xing sa bycast ng Thunder Art ang lahat ay namatay na yet ito ay buhay pa rin malamang isinuko raw nito ang kanyang sarili sa mga mortal. At ayon sa batas ng Kunshu ito ay kailangang ma-execute, agad na nagpakawala ng lightning strike na siyang bumura sa existence ni Master Jing. At mukhang nadamay rin yung dalawa kawawa naman bakit kasi bumalik pa. Sinabi ni Li Xing sa ibang mga Earth-level deities na tinridor ng Blackwater Sect ang Kunshu Realm kailangang i-exterminate nila ang mga ito pagbalik nila sa Kunshu, at hindi nila iaalaw na mag-cultivate sa susunod na 100 taon ang mga kamag-anak ng mga ito. Sumang-ayon ang ibang mga Earth-level deities, habang napasabi naman si Chen Yezo sa kanyang isip na inakala ni Yan Jing Chao na hindi siya paparusahan ng mga Earth-level deities dahil sa siya ay nagmula rin sa Kunshu Realm. Ngunit hindi nito alam na si Thunder Immortal Li Xing ay lubhang napaka-stricto paano naman daw nito mahahayaang pahiran ng buhangin ni Master Jing ang kanyang mga mata. Chen Beixuan sinabi niya na rong ito ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Ngayon paano nito ihahandle ang karma, magagawa daw ba kaya nitong ma-resist ang divine punishment? Sa kabilang dako naman ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang Deity Burial Valley na ito ay mayroong tatlong valuable treasures na kailangan nilang mahanap. Una ay ang treasure grade medicinal herbs, pangalawa ay mga relics ng mga ancient sages at deities, pangatlo ay katawan ng mga connate realm spirit beast. Nagcast ng kung anong spell idinagdag na ang Deity Burial Valley na ito ay minefield para sa karamihan, kahit na ang mga deities na mula sa Kunshu Realm ay kailangang maging maingat dito ganun pa man para sa kanya, ito ay isa lamang natural treasure vault. Nagpakawala patungo sa isang halimaw na siyang ikinagulantang nito, agad na nawala ng buhay hinigop ni Chen Fan ang essence. Makikita ang pagkabigla ni Master Ye ang kapangyarihan daw ng Sky Swallow ang diagrams ay beyond sa kanyang wildest expectations, ito ay sadyang lubhang napaka-makapangyarihan. Mula doon ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sinabi ni Chen Fan na nandito na sila, ang Sky Emperor daw ay palaging lumilipad, ang Emperor Dragon ay nananahan sa katubigan, habang ang Beast King naman ay nakatira sa kabundukan.
Walang sino mang beast ang nangangahas na pumasok sa kanilang teritoryo, kaya malamang mayroong Beast King dito. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang nag-aapoy na dambuhalang pulang unggoy, hasambit ni Master Ye ito raw ay isang ancient fiery ape, at sinabi naman ni Chen Fan na hindi siya makapaniwalang nag-e-exist dito sa Earth ang creature na ito. Idinagdag ni Master Ye na ang fiery ape na ito ay nasa early stage na ng Connate Realm. Ang battle prowess nito ay higit na nakahihigit kumpara doon sa Blood Ancestor. Senior Chen sa tingin niya raw kailangan nilang mag-retreat, hindi nila dapat na e-provoke ang makapangyarihang creature na ito. Subalit pasugod na ang dambuhalang unggoy, sinabi ni Chen Fan na sa sandali pa lang na makita sila nito kalaban na ang tingin nito sa kanila at hahabulin sila nito hanggang sa sila ay mamatay. Kung ganun tugon ni Master Ye, kailangan nilang lumaban. Sinalubong ng kamao sa kamao ang dambuhalang unggoy na hawak sa kanyang braso at ras na pamura. Damit kung sana lang daw nasa kanya pa ang kanyang spirit armor at espada, di hamak na mas malakas daw sana siya sa unggoy na ito. Pumulot ng malaking bato ang unggoy, inihagis patungo kay Master Ye na agad namang naiwasan nito. Ito ay lubhang napakamakapangyarihan, sambit niya kay Chen Fan. Senior Chen, kailangang umatake daw sila ng sabay at esebdo muna ang halimaw na ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi na kailangan. Ito raw ay isa lamang mababang uri ng halimaw, ang kanyang palm ay sapat na upang talunin ito ng mabilis. Agad na nagcast ng Divine Grapple ang palm, sinubukang mag-resist ng unggoy, ngunit wala ring silbi, nagkaroon ng pagsabog, pagtila ng usok makikitang ito ay nakayukod sa harap ni Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan na ang mga beast dito ay umuyukod sa kapangyarihan at sinusunod ang taong mayroong strongest prowess. Ganun pa man kapag ito ay nang ahas na sumalungat, papatayin niya ito. Hindi makapaniwala si Master Ye sa kanyang nasaksihan. Ito raw ay, ang agwat daw sa pagitan nila ni Chen Fan ay tila langit at lupa. Anong sinabi mo? Tanong ni Chen Fan sa unggoy. Mayroong treasure tree sa isang partikular na valley na may bungang mayroong kakayahang gawing spirit beast ang isang ordinary beast. At sinabi ni Chen Fan kay Master Ye na dumaan daw muna sila sa treasure tree na sinasabi ng unggoy na ito bago sila tumuloy doon sa Gate of Heaven. Ngunit pag-aalangan ni Master Ye, sinabi ni Chen Fan na ayon kay Yan Jingchao aabutin pa ng ilang araw bago tuluyang makarating dito ang mga deities ng Kunshu Realm, kaya ayos lang kung dumaan muna sila saglit sa valley na tinutukoy ng unggoy na ito. Alright, let's go, tugon ni Master Ye. Umalis na sila lulan sa balikat ng Gorilya at ilang sandali lang, narating na ng mga Earth-level deities ng Kunshu Realm ang lugar kung saan naglaban si Chen Fan at ang dambuhalang unggoy. Sinabi ni Li Xing na mayroong signs ng battle dito, malamang ito raw ay si Chen Baixuan. Pick up the pace, sundan daw nila ang mga traces na ito. Sa kabilang dako naman ay tumigil ang unggoy sa pampang ng isang ilog, nagsabing mayroong poisonous dragon sa ilog na ito. Ito ay nagko-cultivate na sa loob ng 8 siglo at halos kasing lakas niya na. Ngunit ngumisi lang si Chen Fan sabay cast ng isang spell, umahan mula sa ilog ang poisonous dragon. Inactivate ni Chen Fan ang spell, pinilipit ang leeg ng poisonous dragon hanggang sa sumabog. Ano may sinasabi ka? Tanong niya sa unggoy. Makikita ang reaksyon nito, habang hindi naman makaimik si Master Ye, at sinabi ni Chen Fan na tumuloy na sila. Ilang sandali pa ay natanaw na nila ang valley kung saan naruroon ang treasure tree. Ang treasure tree na ito ay sumisibol lamang bawat 300 taon, at bawat sibol ay 3 prutas lang ang ibinubunga nito. Kaya sa tuwing ito ay namumunga ang bawat beast na narito sa valley na ito ay nagtitipon-tipon, naglalaban, nag-aagawan ng bunga. Ang sino mang beast na makakain sa prutas na ito ay nagiging isang spirit beast. Nagkakaroon din ng thunder power sa parehong pagkakataon. Mas lalo pang tumindi ang pagsayaw ng mga kidlat at makikita ang reaksyon ni Master Ye. Sinabi ni Chen Fan na ito ay isang thunder fruit tree, tumutubo lamang sa isang bundok na mayroong magnet essence, at ang bunga nito ay napaka-useful para sa pagko-cultivate ng Divine Thunder Arts. Divine Thunder Arts, patanong na sambit naman ni Master Ye. Ang ibig daw ba nitong sabihin gaya ng Wind Thunder Wings ni Tian Mingzi? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na walang kung anong espesyal sa Wind Thunder Wings. Ang Divine Arts na na-develop mula sa pagkain ng Divine Fruit ay ilang beses na higit na mas makapangyarihan kumpara doon.
Sinabi ng unggoy na ang lugar na ito ay ang pinaka-sacred place para sa mga beast at maging sa mga masters ng buong Deity Burial Valley. Ang Thunder Fruit Tree raw ay pinuprotektahan ng isang enormous array, walang sino mang makakakuha sa bunga nito hanggang sa ito ay hindi pa nahihinog, at ang sino mang kumuha rito ng walang permiso ay mamamatay. Kung ganun tugon ni Chen Fan, bubunutin niya ang punong ito kasabay ng bundok na pinag-uugatan ito sabay pakawalan ng Divine Grappling Hand upang i-check ang array. Tinanong ang unggoy kung iniisip ba talaga nitong mapipigilan siya ng isang hamak lang na array. Nag-cast ng spell, ipinirform ang Sky Swallow ang Divine Art, nang biglang may dumating sinigawan si Chen Fan na itigil ang ginagawa niya. Ito pala ay isang beast. Idinagdag na wag itong magtangka. Senior Chen, sambit naman ni Master Ye, mag-focus daw ito sa Thunder Tree. Ipaubaya na nito sa kanya ang isang ito. Napakahuli na sambit ng unggoy, at maririnig ang iba pang 5 boses. Pinatigil si Chen Fan minura, tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ang lakas naman daw ng loob nitong nakawin ang puno, at sumigaw ang isa pa na patayin daw nila ng sabay ang taong ito. Makikita ang ekspresyon ng unggoy habang nakatingin kay Chen Fan. Binalaan niya na raw itong wag subukang kunin ang Thunder Fruit Tree, dahil ang sino mang mangangahas na gawin ang bagay na ito ay magiging kalaban ng buong Deity Burial Valley. Ano-anim na mga beast, sambit ni Master Ye sa kanyang pagkagulantang. Bukod pa dun mayroon parong maraming mga beast na nagmamasid sa malayo. Trespasser, sigaw ng isang beast. Tumigil na raw ito ngayon din kung ayaw nitong mamatay. Ngunit sinabi ng isa pa na hindi na kailangang kausapin pa nila ang mga ito, pagpunit-punitin na lang daw nila ang dalawang ito at ang stupid na unggoy na ito. Agad na naghugas kamay ang unggoy, pinwersa lang daw siya ng dalawang ito, hindi niya ito mga kasamahan. Ganun paman walang pake si Chen Fan sa mga ito, nagpatuloy lang sa pagcast ng spell patungo sa array na nakapalibot sa Thunder Fruit Tree, na siyang ikinainis ng isang beast. Nagpakawala ng isang thunder roar na agad namang hinarang ni Master Ye. Patayin yan, sambit ng 3. Sumibat ang unggoy, kailangan niya na rong umalis dito, nang biglang dumating na ang mga deities ng Kunsho. Hasambit ni Li Xing nang makita ang Thunder Fruit Tree, mukhang ang pagpunta raw pala nila rito gamit ang space artifact ng kanyang sect ay worth it. Inutusan niya ang dalawa na pigilan ang mga spirit beast para sa kanya. Once na makuha niya na ang Thunder Fruit Tree, magbibigay daw ng reward na 100,000 spirit stones para sa kanila ang Heavenly Thunder Sect, kaya agad na sumang-ayon ang mga ito. Napatingin si Li Xing kay Chen Fan, mukhang ito na raw ang Chen Baixuan. Tandaan daw nito ng maigi. Ang taong pumatay sa kanya ay si Thunder Immortal Li Xing ng Heavenly Thunder Sect. Agad na nagpakawala ng Divine Demonic Thunder na siyang nagpaalarma kay Master Ye. Sambit ni Elder Kijo, paano raw magkakaroon ng pag-asa ang isang hamak lang na mortal sa harap ng Divine Art ng isang Thunder Immortal? What a shame, dagdag naman ni Goddess Leng. Hasambit ni Chen Fan, sino itong sumusubok na i-disturb siya, sabay cast ng Sky Swallow ang diagram ni Lamon ang paparating na Thunder Art ni Li Xing. Hasambit niya, mukhang ito raw pala talaga ay isang genius mula sa mortal realm na ito, no wonder na nagawa nitong mapatay si Zuan Luo at Tian Migzi. Subalit kahit na ganun paman, dapat hindi na lang daw nito pinrovoke ang Kunsho realm. Sila ay mga direct descendants ng mga ancient sages. Sila ay mga deities na nagmula sa Gate of Heaven. Habang ito ay isang hamak lang na ordinaryong mortal, ito ay mamamatay dahil sa pag-offend nito sa kanila. Ngunit sumagot lang si Chen Fan ng screw off, sabay cast uli ng Sky Swallow ang diagram upang lumunin ang paparating na atake ni Li Xing. Ano ang nangyayari? Pagtataka ni Elder Kijo, sinabi ni Goddess Leng na ang Divine Demonic Thunder ay overwhelmingly powerful, yet nilamon ito ng mortal na ito na parang wala lang, habang sinabi naman ni Li Xing na mukhang kailangan niya ng magseryoso. Sa pagkakataong ito ay nabasag na ni Chen Fan ang array na nakapalibot sa Thunder Fruit Tree. Agad na nagdash ang isang beast, ang array daw ay nawasak na kailangang makuha niya na agad ang Thunder Fruit. Pigilan sila, sigaw ni Li Xing. Ang Heavenly Thunder Sect ay magbibigay ng 120,000 spirit stones bilang reward. Sumugod silang lahat patungo sa Thunder Fruit Tree. Sinabi ni Li Xing na ang paghihiganti ay baliwala sa harap ng treasure na ito, besides hindi rin naman daw makakatakas mula sa kanya si Chen Baixuan. Nagpakawala ng Thunder Art patungo sa isang beast, habang aatakihin naman ni Master Ye ang isa pa. Nagland na si Li Xing, idinagdag sa kanyang isip na kung madadala niya pabalik ang treasure na ito,
ang kanilang sect ay tiyak na magkakaroon na ng at least 3 connate being na mayroong taglay na top-level divine arts. Nang biglang may narinig siyang boses, siya raw ang unang nakahanap sa treasure tree at ang siyang bumasag sa array. Kaya ang pangahas naman daw nitong pagtangkaang kunin ito na siyang ipinagtaka ni Lei Xing lumingon tiningnan kung sino ito, na pag-alamang ito pala ay si Chen Fan. Tumawa siya, hinayaan niya pa naman sana itong makatakas kung tumakbo na lang daw sana ito habang kinukuha niya ang treasure tree, mabubuhay pa sana ito ng matagal, ngunit pinili pa rin itong humarang sa kanyang daan, mukhang gusto raw pala nito ng maagang kamatayan. Kung ganun wala na siyang ibang choice kundi ang patayin ito pati na ang lahat ng kabilang sa sect nito, upang balaan ang mortal realm patungkol sa kapangyarihan na mayroon ng Khonshu realm. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan, nang biglang sumulpat si Elder Kiju Thunder Immortal, sigaw niya magpatuloy na lang daw ito sa pagkuha sa treasure fruit, siya na ang papatay sa Chen Baixuan na ito. Ang ibang Beast Kings din daw ng Deity Burial Valley ay papalapit na, kaya bilasan na raw nito. Well, tugon ni Lei Xing sabay baling ng tingin, kung ganun spare niya raw muna ito sa ngayon. Nagcast siya ng kung anong spell patungo sa treasure tree, hatugon ni Chen Fan spare siya nito. Pues siya hindi niya ito spare, sabay perform ng isang teknik, ngunit sumugod na si Elder Kiju Kid, sigaw niya siya raw ang magiging kalaban nito. Inilabas ang kanyang Viper Soul Snake Dagger, aatakihin si Chen Fan mula sa likod, ngunit binasag lang ito ni Chen Fan gamit ang dalawang daliri. Piece of cake sambit niya, ngunit mukhang illusion lang pala ang tinamaan niya. What a fool, sambit ni Elder Kiju, sumugod uli gamit ang 3 clones, sumigaw na ang mga mortal na ito ay napaka-naive, hindi alam ng mga ito na ang mga cultivators mula sa Mei Qing sect ay palaging lumalaban ng buong lakas. Ngayon hayaan nitong ipakita niya ang 7 Phantoms of Mei Qing, ngunit ngumisi lang si Chen Fan at winasak ang mga clones gamit lang ang 2 daliri. Imposible, sigaw ni Elder Kiju, basag ang kanyang artifact, sumabog ang katawan. Paano ito naging posible, pagtataka ni Goddess Leng, talaga bang ito ay nagmula sa mortal realm? Hindi makapaniwalang sambit naman ni Lord Nuyan, at hindi rin makapaniwala si Chang He na nagawang ma-pushback ni Chen Fan si Elder Kiju. Makikita ang blood shadow ni Elder Kiju, dumistansya, buti na lang daw at na-practice niya ang Phantom Death kaya nagawa niya itong ma-hold ng kaunti, ngunit paano raw ba nangyaring ganito ka-powerful ang mortal na ito? O buhay ka pa pala, sambit ni Chen Fan sabay dash palapit, dumugtong na ganun pa man male, iligtas pa rin daw ba ito ng kanyang divine art sa pagkakataong ito? Tulong, sigaw ni Elder Kiju, sinubukang umiwas gamit ang Mei Qing finger art, umatake si Lord Nuyan gamit ang Grand Fiery Palm, habang nagpakawala naman ng Ice Vein Divine Light si Goddess Leng. Napasabi si Chen Yezo sa kanyang isip na indeed talagang powerful si Chen Baixuan, madali lang itong nanalo laban kay Elder Kiju. Ngunit ngayong sabay nang umatake ang 3 Earth-level deities na ito, kakailanganin nito ng swerte upang makasurvive. Ngunit biglang nagpakawala ng Divine Palm si Chen Fan, nullify ang atake ni Lord Nuyan. Makikita ang reaksyon ni Chen Yezo. Damit, sigaw ni Lord Nuyan sabay activate ng isang artifact inihagi sa Divine Palm na patungo na sa kanya, ngunit walang silbi, nag-shatter lang. Inactivate ang isa pang artifact, ang Dharma Mantra, nag-perform ng isang protective art at diamond bead upang salubungin ang Divine Palm, sumabog. Napasabi sa kanyang isip na ang Dharma Mantra diamond bead ay mayroong kakayahang ma-withstand ang atake ng isang earth-level deity sa loob ng 3 araw, kaya paano ito nagawang mawasak ng mortal na ito sa pamamagitan lang ng isang atake, at hinigop ni Chen Fan ang Ice Vein Divine Light na siyang labis na ikinagulat ni Goddess Leng. Sumugod uli si Elder Kiju, inakalang distracted na si Chen Fan, ngunit inangat lang ni Chen Fan ang kanyang 2 daliri, wasak ang katawan ni Elder Kiju. Hindi makapaniwala si Goddess Leng na si Elder Kiju na isang peak realm earth level deity ay hindi magawang ma-withstand ang atake ni Chen Fan na 2 daliri lang ang gamit. Napasabi ang unggoy sa kanyang isip na dapat hindi niya raw ma-provoke ang taong ito, buti na lang daw at nakatakbo siya ng mabilis dahil kung hindi siya ang namatay. Napasabi naman si Chen Yezo na kung ikukumpara ang naging laban ni Chen Baixuan sa Blood Ancestor sa pagkakataong ito, napaka-effortless lang daw na kinatay ni Chen Fan si Elder Kiju na para bang isa lang manok. Yezo, sambit ni Goddess Leng, nagtanong kung sa tingin ba nito talagang nagmula sa mortal realm ang nilalang na ito, ngunit hindi nakaimik si Chen Yezo.
Brother Lei saad naman ni Changhe na natatakot daw siyang sa pagkakataong ito ang nakaharap nila ay isang formidable na kalaban, ngunit sumagot lang si Lei-Shing kay Changhe na i-delay niya muna ito kahit na sa loob lang ng 3 minuto hanggang sa makuha niya na ang treasure tree. 3 minuto tugon ni Changhe, sige Brother Lei. Sinabi naman ni Master Ye na siya na ang bahala sa isang ito, pumunta na raw ito at kunin ang treasure tree, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ayos lang yun. Niwala nga raw itong kakayahang pigilan kahit na ang kanyang isang daliri man lang, paano pa raw ba kaya ang pinagsasasabi nitong 3 minuto. How arrogant, tugon ni Changhe, kung ganun titingnan niya raw kung talaga bang matatalo siya nito gamit lang ang isang daliri sabay perform ng isang divine sword art, nagpakawala. Ngunit binago ni Chen Fan ang kanyang statement, nagsabing sapat na ang isang suntok upang matalo niya ito. Nag-release ng chi, sinalubong ang atake ni Changhe gamit ang Sky Swallow. Ang diagram makikita ang pagkagulantang ni Goddess Leng, napatanong kung bakit napaka-frightening ng true chi nito. Nag-perform ng isa pang sword art si Changhe, ang Primordial Essence Chi Formation, pinag-isa ang kanyang katawan at espada, ngunit winasak lang ni Chen Fan ang lahat ng sword waves, hinigop piece of cake sambit niya, sabay salo sa spirit sword gamit ang isang kamay na siyang labis na ikinagulat ni Changhe. Makikita ang reaksyon ni Chen Yezo, hindi naman siguro matatalo si Immortal Sword Changhe, hindi raw ba? Makikita ang unti-unting pag-crack ng Spirit Sword, sumugod si Changhe na patingin sa kanyang Spirit Sword at sa Divine Fist na paparating, napasukan ng dugo at sa isang suntok lang, nagawang mabasag ni Chen Fan ang Spirit Sword at matalo ang Sword Immortal. Imposible, sambit ni Goddess Leng sa kanyang isip, si Changhe raw ay isang Sword Immortal at isa sa top 10 overlords ng Khonshu Realm, ngunit hindi nito magawang ma-withstand ang isang atake lang mula sa mortal na ito. Incredible, sambit naman ng unggoy, ito raw ay isang tunay na master, isang halimaw, at napatanong naman si Chen Yezo kung sino pa raw ba ang makakatalo kay Chen Baixuan. Sa kabilang dako naman ay binalot na ng chain ni Lei-Shing ang bundok na kinatitirikan ng Thunder Fruit Tree. Brother Changhe, sigaw niya, hold daw muna nito si Chen Baixuan sa loob ng dagdag na 20 minuto para sa kanya. Pagkatapos nun siya na raw mismo ang magtuturo ng leksyon sa Mortal Kid na ito dahil sa ginawa nitong pag-offend sa mga gods ng Khonshu Realm. Ngunit bigla siyang tinawag ni Chen Fan, tinanong kung nasaan ang Brother Changhe nito. Ano, sambit ni Lei-Shing sa kanyang pagkabigla nang makita ang espiritual na espada ni Changhe. Kapag nawasak daw ang spirit sword ng mga sword cultivators, sila rin ay mamamatay. Ano, si Changhe daw ba ay natalo sa isang kisap mata? Idinagdag ni Chen Fan na sinabi nito kaninang wawasakin nito ang kanyang sect at kukunin ang treasure tree, kaya sa tingin nito, ano raw ba kaya ang dapat niyang gawin dito? Nag-release ng Divine Lightning Energy si Lei-Shing, nagsabing hindi niya raw alam kung paano iyon ginawa ni Chen Baixuan, ngunit kahit kailan ay hindi siya natakot sa iba bukod sa mga sect masters ng Khonshu Realm, kaya kung papayag itong makipagkasundo sa kanya ibabahagi niya ang Thunder Fruit Tree, at kakalimutan niya na lang ang ginawa nito kay Tian Mingzi. Ngunit kung ayaw nito, wag daw siya nitong sisisihin kung papatayin niya ito ng walang awa. O sigurado ka ba, tugon ni Chen Fan sabay pakawala ng Divine Palm. How disrespectful, sigaw ni Lei-Shing sabay perform ng Demonic Divine Thunder at activate sa umano'y top divine art ng Heavenly Thunder sect na Heavenly Thunder Eyes. Nagsummon ng espada na tinawag niyang True Thunder Sword, nagpakawala. Sa kasamaang palad ang mga ito ay walang silbi sa harap ng lubos na kapangyarihan, napasigaw, bumaon kasabay ng paglapat ng Divine Palm sa lupa. Makikita ang reaksyon ni Master Ye at ng mga taga-Khonshu, hindi makapaniwalang ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang individual ng Heavenly Thunder Sect ay nasmash sa isang atake lang. Napasabi si Goddess Leng na kahit na ang mga sect master ng Azure Mystic Sect at Heavenly Thunder Sect ay hindi ito kayang gawin sa Thunder Immortal na si Lei-Shing, ngunit biglang nag-ascend si Lei-Shing balot ng Divine Chi. Sinabihan si Chen Fan na ang isang overlord na gaya nito ay isang peerless talent na unseen sa nagdaang libo-libong taon. Kung sasali ito sa kanilang Heavenly Thunder Sect, igininagaran siya niyang a-appoint niya ito bilang sect master. Patatawarin ito mula sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan at sa susunod na 100 taon, ito ay ang maglilid sa Khonshu Realm patungo sa New Unseen Heights. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang Heavenly Thunder Sect ay walang halaga sa kanyang mga mata, kailangan nitong pagbayaran ang mga sinabi nito patungkol sa kanyang family at mga kaibigan.
Sumagot si Li Xing na kapag ka naabot na nito ang kanyang level maiintindihan nito na ang pamilya at mga kaibigan ay mamamatay din pagdating ng panahon, kaya bakit nagbabother pa ito? Ganun pa man kung talagang buo na ang isip nito, kailangan niya itong patayin para sa kapakanan ng kanyang sect. Come on, hamon ni Chen Fan sabay release ng external energy, sword form sigaw ni Li Xing sabay release ng katakot-takot na divine thunder energy. True Essence Thunder Sword ito raw ay ang isa sa pinaka-precious na treasure ng Heavenly Thunder Sect, sa araw na ito papatayin niya raw si Chen Baixuan gamit ang espadang ito. Hasambit ni Chen Fan isang quasi-spirit artifact, ito raw ay isang spirit artifact na walang spirit. Ang sinumang nagtataglay nito ay mayroong kakayahang pumatay ng isang connate being, no wonder na mayroon itong guts upang magbitaw ng mga ganoong kataga sa kasamaang palad, maling tao ang kinalaban nito. Ngunit tumawa lang si Li Xing sabay perform ng isang teknik makikitang bigla na lang lumitaw si Chang He, ito raw ay ang reincarnation sword talisman mula sa sect master ng Azure Sect. Sa loob ng isang minuto mahihiram ni Sword Immortal Chang He ang kapangyarihan nito, at lumitaw rin maging ang Undead Emperor ng Deity Burial Valley at ang Black Kyla ng Black Fire Valley. Ano sambit ni Goddess Leng ito raw ay ang mga top overlords ng Deity Burial Valley. Respected Overlord sigaw niya ang prime objective daw nila sa ngayon ay ang patayin si Chen Baixuan, dahil wala sa kanila ang makalapit sa treasure tree at nasa panganib ang buhay nila. Sumigaw ang Undead Emperor na ang sinumang humawak sa Thunder Fruit Tree ay mamamatay sabay pakawala ng atake, ganoon din ang ginawa ni Chang He at ni Li Xing. Nagbuntong hininga si Chen Yezo Chen Baixuan ito raw ay lubhang napakayabang, hindi na raw sana mangyayari pa ang lahat ng ito kung nakinig lang ito kay Thunder Immortal Li Xing. Senior Chen sigaw naman ni Master Ye sa kanyang pagkabahala ay agree sambit ng unggoy ang kid daw na ito ay talented ngunit lubhang napaka mapagmataas, after all hindi naman nito matatakasan ang kamatayan. Nagkaroon ng matinding pagsabog may napatanong kung namatay na ba ito, sinabi ng isa na ang makaharap daw ang lahat ng nilalang na ito, kahit na ang isa pang god ay mamamatay. Papaano pa raw ba kaya ang hamak lang na Chen Baixuan na ito? Ganun pa man nagtaka sila nang biglang nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag, mayroon palang nilalang na nag-cover kay Chen Fan pamrotekta. Binuksan nito ang kanyang dambuhalang mata lumutang, ito pala ay ang Sky Swallowing First diagram ni Chen Fan, ang Kunping Dharma form. Imposible hindi makapaniwalang sambit ni Goddess Leng paanong nangyaring buhay pa siya pagtataka ni Chang He. At ano raw ba ang weird na bird creature na yun? Makikita ang reaksyon ni Chen Yezo habang nanginag naman ang mga beast. O sambit ni Chen Fan alam daw ba ng mga ito kung gaano siya kamakapangyarihan? Nagkaroon ng fiery wing si Chen Fan nagsabing sa araw na ito ay ipapakita niya sa kanilang lahat kung ano ang tunay na divine art. Nagsimulang mag-ascend kasabay ng Kunping, nagpakawalan ng Kylan Fire ang Black Kylan umatake rin si Li Xing kasabay ni Chang He at Goddess Leng. Ngunit napakadali lang itong iniwasan ni Chen Fan dinaanan at iniwanan ng tigi-isang slash ang dalawang beast, sumugod patungo kay Lord Nuyan na agad na nag-perform ng protective spell, sa kasamaang palad ito ay walang silbi sa harap ng isang divine slash iniwanan ni Chen Fan na wasak ang katawan, agad na tinapos ang dalawa pang beast at nagpakawala naman ng isang Thunder Sword Art si Li Xing. Ganun pa man pinigilan lang ito ni Chen Fan gamit ang kanyang external energy na pasukan ng dugo tumilapon, na siya namang ikinabahala ng unggoy. Ito raw ay lubhang napaka makapangyarihan useless na kung lumaban pa siya kailangan niya ng tumakbo. Nag-retreat din ang Black Kylan at si Goddess Leng ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung iniisip ba ng mga ito na makakatakas sila mula sa kanya sabay dash patungo sa likod ni Goddess Leng binigyan ng isang suntok, nahati sa dalawa ang katawan na siyang naging dahilan upang mapasigaw si Chen Yezo since ito ay ang kanyang martial art. Sumugod si Li Xing at Chang He kasabay ng Black Kylan at Undead Emperor, ngunit hinarang lang ni Chen Fan ang mga ito gamit ang Sky Swallowing diagram. Lalamunan ang Black Kylan na pamura si Li Xing sumigaw na umatras. Tuluyan ng nilamon ni Chen Fan ang Black Kylan, hinigop nagsabing ganito gumamit ng Divine Art of Swallowing. Ngunit sambit niya sabay baling ng tingin nagtanong kung sino ang susunod. Nagsitakbuhan ang tatlong ngunit sa isang flick lang ng daliri ni Chen Fan ay nilamon na ng kanyang Sky Swallowing diagram ang Undead Emperor. Sa pangatlong flick ay nilamon ang Sword Immortal na si Chang He.
at sa pang-10 flick ay nilamon niya ng buhay ang Thunder Immortal na si Lei Xing. Thus sa battle na ito, 8 spirit beasts at 4 na earth-level deity ang in-annihilate ni Chen Fan. Napatanong si Master Ye kung patay na ba ang lahat ng iyon, at napatanong naman si Chen Yezo kung nitao pa raw ba ito. Makikita ang pagdagsa ng mga spiritual energy sa kabuuan ng katawan ni Chen Fan, hamupo na pabuntong hininga. Napasabi sa kanyang isip na since hindi niya pa tinataglay sa ngayon ang tunay na kunting body, ang paglamon sa 4 na mga mid-stage Cognate Realm Cultivators ay nag-exceed sa kanyang boundary. Sinusubukang i-digest ng kanyang katawan ang massive na influx of energy na ito, pagkatapos niyang makalamon ng ganoon katinding true chi. Napakakaunti lang nang naging pag-grow ng kanyang true essence pagkatapos niyang malamon ang mga nilalang na yun, ito raw ay napaka-inefficient. Hindi siya ang tunay na kunting kaya hindi niya matitake ang lahat ng uri ng energy na ito. Upang mag-breakthrough ang isang cultivator patungo sa tuktok, ang pinakamahalagang bagay ay devotion. Ganun pa man ang magandang bagay raw patungkol sa Sky Swallowing Diagram art ay nagagawa nitong ma-extract ang kapangyarihan ng isang bloodline. Ang Kailan Fire ay kilala at kasing makapangyarihan ng Sky Swallowing Divine Art of Kunting. Ang maliit na strand na ito ng bloodline ng Black Kailan ay sapat na para sa kanya. Ang kanyang Lee Fire Golden Eyes ay mayroong kakayahang makontrol ang lahat ng uri ng apoy sa buong mundo. Ito ay ang tutulong sa kanya sa pag-cultivate ng powerful na divine art. Bumaba na si Chen Fan agad na lumapit ang dalawa Senior Chen bungad ni Master Ye tumakas na raw yung Ancient Fiery Ape. Ngunit tumawa lang si Chen Fan sa bycast ng spell nilagyan niya na raw yun ng restraining spell tapos iniisip nitong makakatakbo pa ito mula sa kanya inactivate, makikitang nabind ang unggoy. Ikaw na ang bahala dun utos ni Chen Fan kay Master Ye na agad namang sinunod nito. Napatingin si Chen Fan sa treasure tree na pasabi sa kanyang isip na ngayong wala na yung mga langgam, sa wakas mapipitas niya na ang Thunder Fruit ngayon. Nagcast ng spell patungo sa mismong bundok na kinatitirikan ng Thunder Tree inangat, nilagyan ng mga talisman at isinilid sa special gourd. Makikita ang reaksyon ni Master Ye Senior Chen ito raw ba ay, sinabi ni Chen Fan na ang Thunder Fruits ay tumutubo lamang sa Essence Magnet Mountains, pagkalipas ng hindi mabilang na mga taon ang mga ito ay magiging naturally formed treasure, at maaari mo itong ma-refine kung mayroon kang mga alam na treasure controlling techniques. Idinagdag sa kanyang isip na ang mga natural treasures na tulad nito ay ang best materials sa pagcraft ng mga spirit treasures, gamit ito maaari siyang makalikha ng legendary grade spirit treasure kung idadagdag niya ang kanyang 5-element thunder seal. Brother Ye dagdag niya sa ngayon ang mga thunder fruits ay hindi pa raw nahihinog, bibigyan niya na lang ito kapag ka nahinog na. Napareact si Master Ye Senior Chen ito raw ay lubhang napakabait ngunit ito raw ay ang siyang nakatalo sa lahat ng mga kalaban na nagmula sa Kunshu Realm, at pamrotekta sa lahat ng mga mamamayan ng China. Ang tanging nagawa niya lang daw ay ang mag-assist, ni hindi nga raw siya naging ganoon kakapaki-pakinabang kaya paano naman daw siya magkakaroon ng lakas ng loob upang tanggapin ang Thunder Fruit na ito ngunit sumagot lang si Chen Fan na nakapag-decide na siya. Idinagdag sa kanyang isip na si Master Ye ay fearless, ni-risk nito ang kanyang buhay upang pigilan ang mga kalaban para sa kanya kaya bilang ang Celestial Lord na si Chen Baixuan, kailangan niyang ibalik ang pabor. Alright, tugon ni Master Ye idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na mayroong 3 bunga ang Thunder Fruit Tree. Ang isa ay ibibigay niya kay Ye Qingkang upang i-express ang kanyang gratitude, at upang mag-establish ng good relationship sa China dahil pagkatapos niyang umalis dito sa Earth, ang kanyang mga magulang ay sasailalim sa proteksyon ng mga ito. Ang pangalawang Thunder Fruit naman ay para sa kanyang sarili. Ang second diagram ng 12 Sky Art Diagrams ay isang Thunder Divine Beast, kaya saktong-sakto lang ang Thunder Fruit para doon. Habang ang pangatlo naman kanino niya raw ba ito ibibigay, at tumungo na sila sa gate. Pagdating nila doon ay nagtaka ang dalawa, teka lang ano ang nangyayari, mayroon na naman daw bang mga cultivators mula sa Kunshu ang lalabas mula sa gate, ngunit sinabi ni Chen Fan na hindi ganoon ang nangyayari. Sa nakikita niya mayroon lang dong kung anong mali sa gate. Ang Gate of Heaven na ito ay isa lamang passage na connected sa isa pang maliit na mundo, ganun pa man sa nakikita niya ito ngayon ay napaka-unstable at nagbabadyang mag-collapse.
Maybe ang ginawa ni na Thunder Immortal Lei-Shing at nung iba pang mga Earth-level deities na pagpuwersa sa kanilang daan ay gumulo sa operation ng Gate of Heaven, so dagdag ni Master Yasuo ang ibig daw ba nitong sabihin ay wala nang makakapunta pa rito sa kanilang mundo na mula sa Khonshu? Sumagot si Chen Fan na at least sa sandaling ito oo. Maliban na lang daw kung ang mga Earth-level deities ng Khonshu ay papasok sa Golden Core o kaya naman sa Nascent Soul Realm upang ma-stabilize ito. Ganun pa man kung hindi ma-e-stabilize pa rin ng tuluyan ang Gate of Heaven ng kusa sa loob ng mga 2 hanggang 3 taon. Hasambit ni Master Ye iyon daw ay sapat na, sa loob ng 3 taon ay tiyak na magkakaroon sila ng sapat na paghahanda. Ipapakita nila sa mga Earth-level deities ng Khonshu Realm ang power ng modern technology at makikita ang reaksyon ng taga-Khonshu Realm din na si Chen Yezo. Napa-contemplate naman si Chen Fan, kung ang passage na ito ay unstable iyon ay nangangahulugan lang din na hindi siya makakapunta sa Khonshu Realm sa ngayon upang mahanap ang Path of Heaven nang siya ay maka-ascend na. Shortly after ay bumalik na si Chen Fan sa China, pinakalma ang public, at kinolekta ang kanyang rewards habang si Xiao Wu naman at Zhang Ran ay nagboluntaryo sa pag-guard sa Gate of Heaven so hindi pala sila pinatay ni Lei-Shing, buti naman. Si Chen Fan ay nagawaran ng title bilang General ng Kang Dragon Unit, na siyang labis na ikinatuwa ni Grandpa Chen agad na nag-held ng celebratory party para kay Chen Fan at makalipas ang ilang araw, sa residence ng Chen family sa Jin City partikular sa isang secluded na puok, ay makikita ang 4. Nagtanong si Grandpa Chen kung mayroon bang bumabagabag kay Chen Fan. Grandpa Qiyong tugon naman ni Chen Fan maaaring siya raw ay aalis sa planetang ito na siya namang ikinabigla ng 3. Nagtanong si Qiyong kung ano ang ibig sabihin nitong aalis ito sa planetang ito ano Xiao Fan gusto daw ba nitong pumunta sa space. Napasabi si Chen Yezo sa kanyang isip na oo nga pala tinanong daw siya nito noon patungkol sa mga ancient cultivators at sa Path of Heaven kung saan dating nag-ascend ang mga iyon ang ibig sabihin daw ba nito ay Grandpa Xiao Qiyong dagdag ni Chen Fan pareho dong alam ng mga ito na nakapasok na siya sa Cognate Realm, kaya kahit na mag-practice pa siya araw-araw, ang planetang ito ay magmimistulang hawla lang para sa kanya hindi siya magkakaroon ng anumang substantial progress dito. Naiintindihan ko tugon ni Grandpa Chen, Xiao Fan sambit naman ni Qiyong ang ibig daw ba nitong sabihin pupunta ito sa Khonshu Realm, ngunit hindi raw ba't sa ngayon ang Gate of Heaven ay unstable. Ngunit sumagot si Chen Fan na hindi. Ang spirit chi raw ng Khonshu Realm ay napakahina kumpara sa real cultivation world, dahil kung hindi raw ito inabandona ng mga ancient cultivators. Ang gusto niyang gawin ay ang hanapin ang Path of Heaven, at pumunta sa real cultivation planet. Real cultivation planet pagtataka ni Qiyong, mind-blown din si Chen Yezo sa kanyang narinig. Sinabi ni Chen Fan na ang space at time ay beyond comprehension, ang universe ay malawak at walang hanggan. Mayroong trillions na mga planeta, trillions na iba't ibang uri ng life form at ang Earth ay isa lamang abandoned planet sa baybayin ng universo. Idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na nagtataka raw siya kung ang kanyang dating mga kaibigan ay naghihintay sa kanyang pagbabalik upang malaman kung sino ang higit na mas malakas sa kanila. Iyon ay imposible sabat ni Chen Yezo hindi pa raw siya nakakarinig na mayroong ibang mga life form sa ibang planeta, tanging ang Earth lang ang mayroong buhay. Kung ganun tugon ni Chen Fan saan pumunta ang mga ancient cultivators, natigilan si Chen Yezo. Ibang planeta saad ni Qiyong kung ganun Chen Fan doon din daw ba ito nagmula, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala. Ang kanyang katawan ay hindi inagaw ng kung sino mang old cultivator at siya rin ay hindi isang alien, siya ay si Chen Fan. Mayroong maraming mga bagay na hindi niya pa maaaring ipaliwanag sa kanila ngayon, ngunit sasabihin niya rin sa kanila ang lahat pagdating ng araw. Okay tugon ni Qiyong at sinabi naman ni Grandpa Chen na wala siyang pake kung ano pa man ang sabihin ng iba, ito ay ang kanyang apo at ang dragon ng Chen family. So talaga bang aalis ka na tanong ni Qiyong, at sumagot naman si Chen Fan na eventually oo ngunit sa ngayon ay hindi pa muna. Besides hindi niya pa na-deal ng tuluyan ang patungkol sa Gate of Heaven at bukod pa dun mayroon pang napakaraming mga threats dito sa Earth kaya paano niya naman daw magagawang umalis sa sandaling ito. Yamakap si Qiyong natatakot daw siyang baka hindi na ito bumalik, so sambit ni Chen Yezo sa kanyang isip so si Chen Baeksuan daw pala ay nagmula sa ibang mundo.
no wonder na ang kapangyarihan nito ay napaka-unpredictable. So ang mundong ito raw ba pati na ang Khonshu Realm ay talagang isa lamang lupain na inabandona ng mga ancient sages at cultivators? Siya nga pala Grandpa saad ni Chen Fan may gusto raw siyang ipakita rito, hasambit naman ni Chen Yezo ito raw ay ang Thunder Fruit. Sinabi ni Chen Fan kay Grandpa Chen na ito ay isang Thunder Fruit, isang natural-born treasure. Ang isang cultivator daw ay maaaring makapasok sa Connate Realm ng direkta pagkatapos na makonsume ang bagay na ito. Ano sambit ni Grandpa Chen sa kanyang pagkabigla rekta na sa Connate Realm, idinagdag ni Chen Fan na nakakuha siya ng Thunder Fruit Tree sa Deity Burial Valley at ito ay mayroong 3 bunga. Ang isa ay ibinigay niya na kay Ye Qingkang, ang isa ay para sa kanyang sarili, at ang isang ito na natitira ay gusto niyang ibigay sa kanyang grandpa upang magkaroon ng dagdag na Connate Realm expert ang kanilang family at dito niya ipapaubaya ang kaligtasan ng kanilang family kapag umalis na siya sa mundong ito. Subalit tinanggihan ito ni Grandpa Chen, ibigay na lang daw ito ni Chen Fan sa iba na worthy sa kanyang atensyon. Napakatanda niya na raw ngayon, ano naman daw ang gagawin niya sa ganito makapangyarihang bagay. Hindi naman makapaniwala rito si Chen Yezo, ngayon lang daw siya nakakitang mayroong nag-reject sa isang natural-born treasure. Grandpa giit ni Chen Fan kumpiyansa raw siya na makukuha niya ang mga gusto niyang treasure anytime sa hinaharap. At pagdating ng araw na iyon, hindi lang ito kundi pati na ang kanilang buong family ay magiging mga Connate being na rin ng walang kahirap-hirap. Ganun pa man sa ngayon, kaya dito niya ito gustong ibigay ay dahil sa lahat ng mga nandito, ito ay ang siyang mayroong best na state of mind at madali lang na makaka-adapt sa Connate Realm. Grandpa sabat naman ni Qiyong, tama raw si Xiao Fan, ito raw ang karapat-dapat na tumanggap sa treasure na ito, kaya sumang-ayon na nga si Grandpa Chen. Nagsimula ng mag-set up ng array si Chen Fan, napasabi si Chen Yezo sa kanyang isip na nababaliw na ang mga ito. Paano naman daw magiging posible na maaari mong kainin ng direkta ang Thunder Fruit? Besides, ang ibigay ang Thunder Fruit sa isang 70 taong gulang na matanda ay maituturing lang na pagsasayang ng resources. Sinimulan ng kainin ni Grandpa Chen ang Thunder Fruit. Sinabi ni Chen Fan na gagawin niya itong isang Connate being, nabalot ng dilaw na kidlat ang lokasyon na kinaroroonan nila. Nagkaroon ng spiral rotation ang mga ulap, nagsilbing daan para sa mga puting kidlat. Sinabayan ng Thunder Dragon Spirit, nabalot ng katakot-takot na Thunder Energy si Grandpa Chen. Sinabi ni Chen Yezo na kahit na ang isang Earth-level deity ay hindi mangangahas na kainin ang ganitong uri ng prutas nang hindi ini-eliminate ang power ng Thunder Tribulation gamit ang secret arts. Paanong hindi alam ni Chen Beichuan ang patungkol sa bagay na iyon? Xiao Fan saad ni Qiyong, ngunit sumagot si Chen Fan na ayos lang si Grandpa Chen. Ang pag-abot sa Connate Realm ay isang mahalagang hakbang upang mag-transform mula sa pagiging isang mortal patungo sa isang deity. Kailangang i-endure ni Grandpa Chen ang enormous at terrifying na pagbabagong ito. Paano naman magiging posible na ikaw ay magiging isang Connate being na hindi nagkakaroon ng suffering? Nung na-form niya ang kanyang Azure Emperor Longevity Body noon, ganito rin ang pinagdaanan niya. Naglabas ng talisman po, protektahan niya raw ang divine soul ng kanyang grandpa upang maging ligtas. Ang kanyang grandpa ay magiging isang Connate being, ito ay isang indispensable step para sa kanya. Idinagdag sa kanyang isip na ang Thunder Fruit ay isang Thunder Element treasure, kaya imbes na gamitin ito upang i-rebuild ang katawan ng kanyang grandpa, gagamitin niya ito upang direktang mag-mold ng Thunder King's Body para sa kanyang grandpa. Ang Thunder King's Body ay isang superior grade spirit body, ito ay nakakalikha ng thunderstorms at nakakakontrol sa kapangyarihan ng thunder. Ito ay mayroong Wind Thunder Wings at Azure Thunder Eyes. Bukod pa dun, makaka-awaken din ito ng 9 na divine arts. Form sigaw ni Chen Fan sabay lapat ng palad sa bungo ng kanyang grandpa, dahan-daang nagkaroon ng laman, hanggang sa tuluyan ng nagkaroon ng bagong katawan. Hindi makapaniwala si Chen Yezo sa kanyang nasaksihan rebirth, ito raw ay na-reborn ng ganun-ganun lang, habang nagtanong naman si Qiyong kung nakapasok na ba si Grandpa Chen sa Connate Realm. Not yet, tugon ni Chen Fan, ang Connate Spirit Body pa lang nito ang nakumpleto. Kailangan pa nitong mag-breakthrough sa Connate Gate at mag-merge sa kanyang kaluluwa upang tuluyang maging isang ganap na Connate being. Nag-cast ng spell si Chen Fan upang tulungang mapag-isa ni Grandpa Chen ang kanyang katawan, vitality at divine sense, at maging sa pagbukas ng Connate Gate.
Nag-release ng matinding thunder energy si Grandpa Chen, nag-merge ang kanyang katawan at kaluluwa, at tuluyan ng nag-breakthrough. Hindi makapaniwala si Chen Yezo, ang lahat daw ng chi within 10 miles ay bumubuo ng ulap sa itaas ni Grandpa Chen, talagang ito ay naging isang peak earth level deity. Habang nag-cast naman ng spell si Chen Fan, kailangan niya rong maitago ito kaagad upang hindi makakuha ng matinding atensyon dahil magiging imposible para kay Grandpa Chen na mag-stabilize kung makakagather ito ng matinding atensyon, at ilang sandali lang, ay tuluyan ng naabot ni Grandpa Chen ang stage 1 ng pagiging isang connate being.